Mabilis nilang narating ang lawa. Buhat si Teresa, lumusong si Victor sa tubig. Pare-pareho nilang narinig ang pagpisik ng tubig na tila may karneng isinalang sa kumukulong mantika. Umaahon ang usok mula sa tubig. Mahabang oras nakababad sa malamig na tubig ng lawa si Teresa. Nagsasalitan sina Victor at David sa pag-alalay sa kanya. Hindi siya maiwanang mag-isa dahil bigla-bigla na lang ay nagpapalahaw sa sakit habang kinakamot ang mukha at leeg, ang mga braso at dibdib. Muling lumipas ang mahabang oras. Magdamag na sila sa tubig, ngunit ganun pa rin. Sandaling matitigil sa pagpapalahaw ang dalaga dahil mawawala ng malay, at kung magkakamalay naman ay muling magsisisigaw at dumadaing ng hirap. Pugto na ang mga mata ni na Victor at David. Pigilan man ay naiiyak pa rin dahil nasa saksihan ang paghihirap ni Teresa, ngunit parehong walang magawa. Hanggang sa tuluyang sumuko ang makapal na hamog sa paligid ng lawa. Dahan-dahang nahawi hanggang sa tuluyang mawala. Ang malamig na tubig ay unti-unting naging maligamgam. Nakatutulig ang naging palahaw ni Teresa, dumadaing, nakikiusap, nagmamakaawa. Hindi ko na kaya, Victor. Hindi ko na kaya. Nanghihinang sabi ni Teresa. Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni Victor habang pangko ang dalagang nakababad pa rin sa tubig. Makakahanap tayo ng lunas sa karamdaman mo. Lakasan mo sana ang loob mo, Teresa. Lakasan mo loob mo. Marahang iling ang itinugon ni Teresa. Alam niyang nahihirapan na ang dalawang dinata. Mapipinsala ang mga ito sa magdamag na pagkakababad sa tubig, lalo pa nga at umiinit na. Hindi malayong mas uminit pa. Ayaw niyang pati ang mga ito ay mapahamak ng dahil sa kanya. Maawa ka sa akin, Victor. Wakasan mo na ang paghihirap ko. Tapusin mo na ang buhay ko. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Hindi na nagawang dugtungan ni Teresa ang sinasabi nang muling sumikid ang matinding sakit. Malakas siyang napatili at saka muling nawala ng malay. Buhat pa rin si Teresa. Nagpasya si Victor umahon sa tubig. Iba na ang itsura ng balat ng dalaga dahil sa matagal na pagkakababad. May pagkakataon na ring lumamig uli ang tubig sa lawa. Inilatag niya sa basang damuhan ng katawan nito at saka mistulang isda sa palengke na winiwiligan upang manatiling humihinga. Victor, bakit hindi mo patapusin ang paghihirap niya? Paanas na sabi ni David. Mabilis ang naging pagpaling ng mukha ni Victor sa kinatatayuan ni David dahil sa narinig. Tapusin? Sa anong paraan, David? Iminumungkahi mo bang patayin ko si Teresa? Matigas ang tinig na sabi ni Victor. Nagtatagis ang mga bagang habang kuyom ang magkabilang palad at halos magliyab sa galit ang mga mata. Nagtatagis din ang mga bagang ni David. Nasaan niyo ang matinding awa sa dalagang pinagmamasdan? Labag man sa loob, iyon na lamang ang naisip na paraan upang ito ay hindi na maghirap. Kung papayag ka, ako na lamang ang gagawa, Victor. Wawakasan ko ang buhay niya sa pinakamabilis na paraang alam ko. Malumanay na sabi ni David, kasunod ng paghakbang palapit. Ngunit hindi na sumayad sa damuhan ang paa ni David.
Nakalapit agad si Victor at ubod lakas itong itinulak. Tumilapon ang katawan nito. Halos masira ang makapal na dingding ng kastilyo dahil sa lakas ng puwersang ginamit ni Victor. Nagliliyab sa galit ang berdeng mga mata ng binatang vampira. Nakausli ang mga pangil at kukong matulis. Tumalon si Victor at nang lumapag ang mga paa sa damuhan, ay nasa harapan na ni David. Dakot-dakot na ang leeg nito. Bumaon sa leeg ni David ang matulis na kuko ni Victor habang ang isang kamao ay isinuntok naman sa dingding. Gahibla ang pagitan sa mukha ni David. Naiwan ang marka ng dugo mula sa kamaong pumutok. Tumulo ang luha ni David. Hindi nagtangkang lumaban ni ang protektahan ang sarili. Waribay, taos-pusong tatanggapin ang anumang gagawin ni Victor. Hindi na nito kinakaya pang panoorin ang labis-labis na paghihirap ng dalagang itinatangi. Kung kamatayan ng tanging paraan upang ang dalaga ay makalaya sa nararanasang paghihirap, ay pikit mata nitong gagawin, kahit buhay din nito ang magiging kapalit. Dahan-dahang lumuwag ang kamay ni Victor na sumasakal sa leeg ni David. Ang matutulis na kuko ay unti-unting nagbalik sa normal, habang ang mga pangil ay tuluyang nagkubli sa nangangatal na bibig. Ang mga matang nagliliyab ay nag-ulap hanggang sa nakipagsabayan na sa pagpatak ng luha ng asong lobong alagad. May paraan pa, David. May magagawa pa tayo. Hindi natin siya isusuko. Winika ni Victor. Ang kamay ay lumipat sa balikat ni David na waring nagpapahayag na magpakatatag sila, maging malakas, lalo na sa mga sandaling iyon na kailangan nila ang isa't isa, na kailangan sila ni Teresa. Halos sabay silang napalingon nang marinig ang mahinang pag-ungol ni Teresa. Mabilis nilang tinawid ang pagitan sa dalaga. Si Teresa, nakapikit ngunit kunot ang noo at tikom ang labi. Tila ba maging sa panaginip ay iniinda pa rin ang paghihirap at sakit. Pinangko ni Victor si Teresa. Hinaplos ng buong ingat ang mukha hanggang sa nagbabalat na labi. Natigilan si Victor nang mapansing umaagas pala ang dugo mula sa kanyang kamao. Mistulang naipahid sa bibig ni Teresa. Maagap niyang pinunasan, ngunit lalo lang kumalat ang dugo sa bibig nito. Natigilan siya nang mapansing naghihilom ang sugatang labi ng dalaga. Napatingin siya sa duguang kamay, pagkaraay sa kumikibot nitong bibig. Pag-asa. Mabilis niyang ibinalik ang kamay sa bibig nito. Hinayaang pumatak doon ang sariling dugo. Napangiti siya. Bumilis ang pintig ng puso. Napanatag si Teresa. Hindi na umuungol. Hindi na rin nakakunot ang noo. At ang balat, ang singaw ng katawan, ay hindi na rin napakainit. Nakangiti niyang ipinaling kay David ang paningin. Nagliliwanag ang berdeng mga mata dahil sa tuwa. Pigil naman ang paghinga ni David. Gulat na gulat. Mistulang nakaaninaw ng munting liwanag sa gitna ng dilim. Tumatango habang nakangiti, habang ang luha ay nangingilid pa rin. Binuhat ni Victor si Teresa. Naintindihan naman ni David ang ibig nitong mangyari. Ibinalik nila si Teresa sa sariling silid.
Pagkatapos mabihisan si Teresa at maihiga ng maayos sa kama, tinawag ni Victor si David. "Dumito ka muna, David. May aalamin lang ako." Bilin ni Victor at saka nagmamadaling tinungo ang silid aklatan. Naupo si David sa bangkitong malapit sa higaan. Muling kumawala sa kanyang mga mata ang luhang pinipigilan. Habang pinagmamasdan ang payapang pagtulog ni Teresa, ay piping humihingi ng kapatawaran sa naging padalos-dalos na desisyon. Nagpadala siya sa simbuyo ng damdamin. Sumuko na rin. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Victor kung nagkataoy hindi niya mapapatawad ang sarili. Tama si Victor. May paraan pa. "Maraming salamat, Victor," anas niya, habang buong lugod na pinagmamasdan ang mukha ng dalagang bahagya na lang ang mga sugat. Samantala, sa silid aklatan, hawak na ni Victor ang libro ng mga alamat na paboritong basahin ni Teresa. Malakas at puro ang kapangyarihan ng isang alpha. Sila ang pinakamalakas sa lahat ng kanilang lahi. Nagtataglay sila ng pambihirang kapangyarihan. Ang dugo ng bawat alpha na nagbibigay ng kakayahan sa mga ito na pamunuan ng kani-kanilang pangkat o lahi. Ayon sa mga alamat, ang dugo ng alpha ay may kakayahang makapagpagaling ng karamdaman ng isang tao. Ngunit hindi pa ito napapatunayan dahil walang alpha ang magnanais ipamahagi ang pinakaiingatang dugo. Dahil kapag nabawasan ang kanilang dugo, mababawasan rin ang kanilang lakas. Nayakap ni Victor ang librong binabasa matapos halikan. Naniniwala siya sa nilalaman ng libro dahil umigi na ang pakiramdam ni Teresa. Kung nalaman niya lang agad na dugo ng isang alpha ang gamot sa karamdaman nito, ay noon niya pa sana ginawa. Hindi na sana ito nagtiis ng hirap. Ngunit hindi na bale. Ang mahalaga, natuklasan na niya ang gamot upang ito ay gumaling. Yakap pa rin ang libro. Humahangos siyang naglakad pabalik sa silid. Mukhang gagaling na si Teresa sa pamamagitan ng dugo ng alpha ng mga vampira. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang muling makipagkwentuhan sa inyong lahat. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!